Nag-cut ako $12,000. Nalungkot ako hindi dahil dun sa amount na kinat ko. Nalungkot ako kasi nakita nung anak ko. Sabi niya, "Daddy, pambili na ng kotse yan." Nandun tayo sa pamilya na hindi talaga tayo familiar dyan sa investment. Talagang tinuruan tayo magtrabaho ng maigi. Wala sa pamilya natin na tinuro na magnegosyo para yumaman. Napaka-limited nung belief ko sa portfolio dahil nga lumaki tayo. Ang sinabi, pagka meron ka na, maging masaya ka na dyan sa kung anong meron ka. Welcome to the Trader's Journey Podcast, the road behind the risk. Sa podcast na to, mag-i-interview tayo ng iba't ibang traders. Short-term, long-term, nagtitrade ng crypto, forex, or stocks. Pagkukwentuhin natin sila dun sa journey nila. So itong pilot episode natin, napaka-espesyal. Bakit kanyo? Kasi marami nagtatanong kung kaano-ano ko ba tong guest natin. And this guest is someone close to my heart. Let's all welcome none other than my brother, Kuyang Jerome. Hello, Tito G. Salamat sa pag-guest sa akin dito sa Trader's Journey podcast mo. At sa pilot episode pa tayo napatapat ha mga kuya mga teng. So sinagot na ni Tito G yung lagi niyong tinatanong, mag-utol talaga kami ha. So ang susunod, nahuhulaan nyo na lang sino yung panganay. Ayan. Lagay nyo sa comment section ha kung sino yung panganay. Sino sa tingin nyo yung panganay, di ba? Alright. Masaya tong episode natin today dahil magre-reveal tayo ng mga sikreto ni Kuyang pero hindi sa trading. Okay, mga sikreto niya kung bakit nga ba siya napadpad dito sa mundo ng trading. Kuyang, can you share with us a little bit of your background? Siyempre, pagka-graduate mo ng college, hindi naman kaagad trading, hindi naman trading-related course yung kinuha mo. So, ano yung una mong trabaho nung gumraduate ka ng college? Ayan, after college, Tito G, so I started as a banker. No? Tapos, ang mga kliyente ko, meron ako isang kliyente na brokerage firm. So, yung kanilang messenger, kasi hindi naman laging yung kliyente mismo ang pumupunta sa bangko, kadalasan yung liaison officer nila ang nandun. So, naging kaibigan natin. And that's the time na na-introduce nila ako sa trading. At saka nakikita ko yung mga office mate ko, tuwing umaga sa pantry, nag-aagawan sila doon sa business section ng dyaryo. Kasi yun pala, tinitingnan nila yung mga open and closing ng mga stocks na hawak nila. So, nung time na yon naging curious ka, no? Dahil may mga office mate ka at merong messenger na parot parito nagpupunta sa bangko. Tama, Tito G. Kaya noong nagkaroon ng opportunity for an IPO, I think that's 2007, na-convince ako nung liaison officer na yun to open an account sa kanila. And that's where I started. So, yun yung first na sabak mo. Yun ang unang sabak Philippine stock market yan ha, para lilinawin natin kasi baka mamaya maraming baka akala nila diretso ka kagad ng crypto. So, ito, PSE ka nagsimula and then IPO or yung initial public offering. So, kamusta yung experience na yon? During that time, Tito G, maganda talaga yung market pa ng PSE. Maganda yung volume, maganda yung volatility, and yung mga IPOs during that time, maganda rin talaga ang mga performance, no? With the Double Dragon, nagdo-double ceiling talaga. So, noong mga panahon na yon, I also expect na I will get the same experience doon sa mga nababalitaan ko. Kaso, as a newbie, unfortunately, syempre, hindi pa natin alam yung mga risks involved sa trading. So, pagka-bili ko, pagka-launch sa market, hindi lumipad yung binili ko stock. That was a Boitis Power IPO. Okay, natatandaan ko yan. Mga nasa, ang IPO price yan, mga nasa 4 lang, 4.50, nasa ganun Tama. yata yan. Bumili rin ako ng IPO niyan, yung AP. Pero, backtrack tayo ng konti. So, nasa bangko ka, tapos bigla ka sumubok ka ng trading, pero I heard, di ba, pumunta ka, nag-OFW ka. May backstory ka na OFW. Ano yun, after mo magbangko? Yes, Tito G. So, after ko ng career sa bangko, nag-abroad kami nung misis ko. At dahil belonging to an employee parents, no, lumaki tayo.
mga empleyado ang mga parents natin, mga OFW. OFW din. Oo, OFW din sila. natatandaan ko si mama noon, unang sabak Libya, 1980s. Oo. Mm. Kaya ang tawag namin kay Kuyang Kadapi. Kadapi ang tawag sa I-chat akin ng bata. GPT nyo na lang kung bakit Kadapi. Naman, daming i-reveal talaga dito. So, Libya, tapos Saudi, and then London. Pero ang natatandaan ko na is sa London ka na, 'di ba? Sa London ka na pumunta. Yes, Tito G. So, I spent a few years sa London bilang isang OFW. Pero yung pagte-trade nandun pa rin. Kahit na nandun ako sa ibang bansa, nagte-trade pa rin ako sa stocks. Okay, so kahit nandun ka na ano yung naging motivation mo? Bakit okay ka naman, may trabaho ka naman, nasa bangko ka naman, pero bakit mo pa rin pinili mag-abroad? Tito G, kasi yung mga parents natin, ni-raise tayo eh. Ang laging pangaral sa atin, mag-aral mabuti, maghanap ng magandang trabaho, pag-aralin yung mga anak. Kung mayroong opportunity na makapag-abroad, grab it dahil nandoon yung mas malaking opportunity. Kasi dollars eh. Oo. Dollars sa sweldo. Dolyar siya, 'di ba? Yung kinikita. So mas malaki yung conversion, ika nga, Mas no? malaki ang palitan. Malaki ang palitan. Pagka nasa London ka pa, pounds pa yan. Yes. Di ba? Nung dumating kami doon, Tito G, ang saya ng palitan kasi nasa 100 plus ang palitan bawat pound. So, ang laki ng sweldo, tuwan-tuwa kami. Maaga ako nagpamilya, Tito G. So, medyo malaking amount talaga yung sinasahod namin during that time comparing do sa sinasahod ko sa bangko. Pinagsabay mo ba while working as an OFW sa London, pinagsabay mo ba yung trading? Yes, Tito G, pinagsabay ko yan dahil pwede naman pala. Pwede naman pala siyang pagsabayin. No? You just need to identify yung oras na kaya mong i-dedicate sa pagtitrade. During that time, hindi ako masyado actively nagtitrade. So, I just find opportunity sa market pagka merong maganda. Binobodega lang natin. Natatanda ko yung ginagawa natin. If we get opportunity sa isang industry na bumaba kasi hindi maganda yung weather o kaya hindi maganda yung financial status nila. So, we grab the opportunity, then we sell kapag maganda na ulit yung presyo. So those were the bodega days natin noon sa PSE, no? So habang nasa London ka, nagbobodega ka. So hindi ka actively nagte-trade noon. Not actively trading, pero since maganda kasi yung market during that time. So nagkakaroon tayo ng opportunity. Natatanda ko, Tito G, hindi kalakihan yung capital ko during that time. Nasa less than 100,000 lang during that time. Pero pagka kumita ako ng mga 5, 10, 15,000, happy na ako kasi extrang pera na yun as an OFW. Oh, malaki na yon, di ba? Malaki na yon. Malaki na yung 5-10,000 na nakita. Pero as a trader, yung mga experiences mo, syempre, alam naman natin, no? Yung trading journey, hindi naman laging kita yan di ba? May mga losses yan, may mga lessons yan. So ano yung painful lesson na hindi mo makakalimutan sa trading? Marami, Tito G. Marami akong mga painful lessons, pero ang karamihan na natatandaan kong lessons, hindi yung pinakamalaking amount na natalo ako, pero yung malaki yung naging impact sa akin. No? So one time, meron akong cut loss, hindi kalakihan, siguro mga $12,000 sa crypto na to. Crypto na to. During that time, maganda na yung portfolio ko, malaki na. So, nag-cut ako $12,000. Nalungkot ako hindi dahil dun sa amount na kinat ko. Nalungkot ako kasi nakita nung anak ko. Nakinat ko. Ang sabi niya, Daddy, pambili na ng kotse yan. Oh, so kumbaga, someone close to you na experience yung maybe sa mata nila failure 'di ba? Failure. But how do you recover? Ano sabi mo noon? Ano sabi mo? Ang sabi ko noon, wag kang mag-alala anak, makakabawi tayo. Alam mo nangyari, Tito G, kinabukasan? Nag-cut ulit ako, $8,000 naman. Bawing-bawi Bawing-bawi. That was the time when I started buying back Bitcoin, 33,000, pababa ng 30, and then bumaba ulit below hanggang bandang 25,000, yung sumunod na araw.
Oh. So, s- yung mga cut losses mo na yun, habang bumababa, tinatamaan yung sinet mo na cut loss, so kaya nagka-cut loss ka kahit masakit, pero ano yung major breakthrough? Kailan Ang nangyari? ang major breakthrough, Tito G, just recently lang din kasi yung portfolio ko is cyclical play din yung portfolio ko like Bitcoin eh, no? So, aangat siya pagka nasa bandang fourth quarter and yung experience ko do sa aking portfolio, gumaganda yung performance niya kapag fourth quarter, pagka nagkaroon ng Santa Claus rally kahit nasa PSE pa dati, no? So parang meron akong bonus lagi pagka fourth quarter, no? Pero nung earlier days, no, during the first second cycle ko sa crypto, bumabalik lang ulit sa market. Pagkatapos ng bull market, talagang buying spree ulit ako ng mga tokens, hoping na magtutuloy-tuloy ulit umakyat, not realizing na pababa na pala talaga yung market. So I'm not yet uh, wala pa ako masyadong knowledge nun about the cycle, yung bull and bear cycle ng Bitcoin, no? So tingin ko lang lagi aakyat siya eh. So bumabalik lang ulit sa market. But then again, hindi yun yung pinaka-memorable na experience sa akin ng mga losses, kundi yung mga experiences ko na yung isa nakita ng anak ko, nakita ng misis ko. Those were the times na I was questioning kung tama ba tong tinahak ko. Oh, yun nga, tatanungin ko nga eh. So being an OFW, biruin mo, kumikita ka na ng dollars, di ba? What made you decide na from OFW ngayon, nandito ka na sa Pilipinas, di ba? Bakit mo give up yun, yung earning dollars, and then you focus on trading? When I went back from the UK, Tito G, hindi talaga naman trading yung main reason kung bakit ako bumalik dito, no. So I wanted to start a business, no. Nung nandun kami earlier years namin sa UK, nakapundar kami ng property, rental property, kasi during that time, Tito G, naaalala ko, ang first book na binasa ko from cover to cover was Robert Kiyosaki's Rich Dad Poor Dad. Oh, very powerful book. I think I was mga 25 or 26 nung binasa ko rin yung Rich Dad Poor Dad na yan. So I was moved by that book and na-inspire ako. So ang first na major investment namin mag-asawa was rental property, apartment building. So during that time na OFW pa ako, nakapundar kami, and then nakaipon. So feeling ko, kaya ko na. Babalik na ako sa Pilipinas, and I started iba't ibang mga negosyo, kaliwat kanan, no, failure dito, failure doon ng mga businesses, no. Pero still doing trading at the side, no, kasi pwede talaga siyang isabay eh. So I am aware na kahit na meron ako ibang endeavors, yung trading nandyan, merong opportunity dito sa trading. Pwede mo siyang pagsabayin, whether you are an employee or you're an entrepreneur on the side, pwede ka pa rin talagang mag-trade. Kasi yung oras mo, lalo na pagka negosyante ka, di ba? Yung oras mo kasi hawak mo na. And ngayon na ang Forex, crypto, almost 24/7, pwede ka mag-trade. May oras talaga. Dati kasi sa PSE noon hanggang 3 o'clock lang yata eh, di ba? So, kailangan mo muna tumakas-takas sa boss mo para makapag-trade ka noon, and hindi pa accessible via internet. Pero with the technology ngayon, wala nang reason para hindi mo siya pwedeng pagsabayin eh, di ba? But do you suggest sa mga nakikinig ngayon, especially yung mga nagtatrabaho or kahit mga OFWs din, do you suggest na pagsabayin nila o mag-shift na sila, mag full-time na kagad sila na mag-trade? I would suggest na learn how to trade habang kumikita kayo na maganda. Kasi Tito G, sa experience ko, iba yung pressure kapag doon mo lahat kukunin yung mga panggastos mo, pangbayad mo ng tuition, ng Meralco, ng tuition fee ni Junjun. Iba yung pressure kapag alam mong meron kang pagkukunan ulit kasi meron ka recurring income galing sa employment mo o kaya sa negosyo. So it takes out the unnecessary pressure kasi pressured ka na sa pagte-trade. Kung mape-pressure ka pa dahil yung nilagay mong pera kailangan kumita by hook or by crook, hindi ibibigay ng market, Tito G, sa experience ko. So mas maganda talaga na
on the side muna. You start trading on the side, no? So, let's talk about the pressure kasi common misconception kapag ka manonood ka, especially sa social media, di ba? Parang ang dali-dali ng trading. Di ba? Parang easy money, ang bilis kumita sa trading. Pero you're saying right now na wag mong ipo-full time yung trading at hanggat hindi ka sanay na sanay at hindi ka aral na aral at wag mong i-give up yung major source of income mo dahil malaki ang pressure sa trading. Ibig sabihin, hindi ganun kabilis kumita. Hindi ganun kabilis kumita, Tito G. Sabi nga nila, trading is the hardest way to earn the easiest money. Easy money siya kung alam mo yung ginagawa mo, kung naaral mo talaga. Pero given that, no, given the pressure, the hardship and all, bakit pinipili mo pa rin na hanggang ngayon magstay dito sa journey na to? Ilang years ka na? Ilang years na nagte-trade? Magto 20 years na, Tito G. No, na nagte-trade tayo. Tama ba? 20, 30. Almost 20 years, 2007. Almost 20 years, Yeah. no? Almost 20 years na tayo nagte-trade. So, kumbaga nasa nasa dugo ko na yata talaga, Tito G. Hinahanap-hanap ko yung trading. What is something sa trading na hinahanap-hanap mo? Ano yun? Kasi ako din, no? When I started, almost siguro the same time tayo nag-start, maraming mga trials and challenges tayo na experience. Pero, despite that, hinahanap-hanap na rin yung katawan natin no, na trade or aralin, at least aralin ito. Diba? So, ano yung tingin mo na yun na hinahanap ng katawan natin? Alam ko kasi, Tito G, na merong oras para ibigay ng market yung gains na hinahanap natin. No? So we just need to develop that discipline, pero ibibigay at ibibigay. Merong breakthrough, merong breakout do sa portfolio natin that will erase everything, lahat ng mistakes natin, lahat ng losses natin, as long as we stay net long dito sa game na to, dito sa trading game na to, ibibigay at ibibigay ng market. Kumbaga, yung naging motivation and drive mo is yung promise na meron kapalit ito na maganda as long as pagbubutihin ko. Yes, Tito G. Kasi first-hand experience, no, yung mga naipundar ko ngayon recently, hindi ko na-imagine na maipupundar ko siya bilang isang OFW. Yung mga bagay na ginagawa ko ngayon, the lifestyle that I have, hindi ko sukat akalain na magagawa ko. You know, Tito G, I play golf 3 times a week. Oh, nakikita nga kita eh. Panay ang hampas mo eh. Hampas lupa talaga tayo, literal. Pero nung mga bata tayo, Tito G, hindi naman natin, 'di ba, lubos maisip na makakatungtong ako sa golf course. Hindi ko pinangarap 'yan. Kasi ang golf course noon, pagka sinabi mo naggo-golf ka, talagang nakakaangat ka na sa buhay di ba? Kaya ang biruan natin nun sa tambayan, pagka golf, ganun Ibang golf. Yun lang, golf talaga ang yun alam natin. Oo. Meron kaming biruan, Tito G, ng mga kasama ko na mga kuyang din sa golf, no? Because we are playing most of the time sa Intramuros night golf. Si Ateng, si Mrs., taga-pamantasan yan So merong mga panahon na tumambay din kami dyan sa gilid ng dingding ng Intramuros, ano? At nakatanaw kami doon sa mga naglalaro ng golf. During that time, sabi namin, dati-dati, nakatambay tayo dito sa dingding. Pangarap natin, kailan kaya tayo makakapaglaro ng golf? Ngayon na naglalaro na tayo ng golf, ang pangarap na natin, kailan kaya natin madadala yung girlfriend natin dyan sa gilid ng golf course ulit? Kumbaga reminiscing. Yeah, talking about yung may common kasi misconception no, na related din to sa golf Kaya sabi kasi pagka golf pamayaman. You know, even trading, no, stocks, crypto, investment, pag yung topic na yan, kadalasan pagka diniscuss mo into a normal conversation na hindi mga traders, medyo parang nakukuryente dun sa topic. Iisipin nila, hindi para sa akin yan, pangmayaman lang yan. Totoo ba yun? Pangmayaman lang ba talaga yun? Alam mo, Tito G, dati yan din ang naiisip ko. Kasi nandun tayo sa pamilya na hindi talaga tayo familiar dyan sa investment.
talagang tinuruan tayo magtrabaho ng maigi. Wala sa pamilya natin na tinuro na magnegosyo para yumaman. During that time nung nag-uumpisa ako mag-trade, sabi ko nga 5, 10, 15,000. Tumitigil na ako, Tito G. Kasi marami na mabibili yun eh. Makakabayad na ng renta, makakabayad na ng Meralco, may pang-grocery ka na. So wala sa agenda ko na palakihin yung portfolio ko during that time. And I think that was one of the biggest mistakes ko sa trading kasi nung mga panahon na maganda yung performance ng portfolio ko, imagine wala pang 100,000 yung puhunan. Kumikita ka ng 10, 15,000 sa isang buwan. Ang laking percentage na nun. Correct. So, meron ka nung parang scarcity mindset, no, na eto okay na ako dito kasi malaking bagay na to, 10, 15,000, di ba? Yes, Tito G. So, napaka-limited nung belief ko do sa portfolio dahil nga lumaki tayo, ang sinabi, pagka meron ka na, maging masaya ka na dyan sa kung anong meron ka. So, basta meron kang sapat, pambayad ng upa, ng renta mo, mapagbayad mo ng tuition, mapag-aral mo yung anak mo, okay ka na. Yun pala, hindi pala ganun. Pwede naman palang palakihin yung portfolio. Oh, so pwede ka magsimula ng maliit. Ngayon nga ang kagandahan kontra way back nung nagsisimula tayo, wala kasi mga demo account di ba? Kumbaga pag mag-aaral ka mag-trade noon, mag-open ka ng live account. So ngayon, marami ng mga platforms na pwede ka mag-open ng demo account para makapag-practice ka mag-trade. So meaning, zero capital, zero risk, pero 100% learning. Habang na-experience mo yung real trading journey, wala kang nire-risk na capital. Yes, Tito G, yung mga demo accounts sa mga brokers, sa mga exchanges, napakalaking bagay dahil dati talaga sunugan ng pera eh. Para matuto ka talaga mag-trade, kailangan extrang pera mo talaga dahil habang nagpa-practice ka mag-trade, expect mo na talagang tuition fee yan, yung mga unang ilo-load mo dyan sa account mo. O yung iba nga, forever nagbabayad ng tuition fee. Yes, Tito G. Alam mo tayo kahit every now and then, nagbabayad pa rin naman tayo ng tuition fee para sa mga mistakes natin sa trading dahil walang immune sa mga losses dito sa trading. Normal pa rin no, na even if you are an experienced trader, you're going to experience pa rin yung na-experience na kahit na mga newbies na nagka-cut loss ka, may mga mali ka pa ring pasok, pero siguro what differs yung mga seasoned or experienced traders is they know how to manage their risk para yung portfolio nila makasurvive ng longer term until maging profitable. Yes, Tito G. And it also helps na dapat alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung asset na tinetrade mo. Alam mo, Tito G, balikan ko yung liaison officer ng brokerage firm. After 1 week, tawag na ako ng tawag sa kanya kasi bonus ko yun yung pinambili ko ng IPO, I think that's 25,000 pesos. Sabi ko, pare, sabi mo tataas yung presyo nito imbis na tumaas, bumaba pa. Alam mo ginawa nung liaison officer? Binayback niya lahat ng shares ko at cost. So, kumbaga siya nag-shoulder nung loss mo. Siya nag-shoulder nung loss ko, binigay niya sa akin yung puhunan ko. Balik taya. So sabi ko, paano niya na-afford? Bakit niya binili sa akin at cost? Anong meron? Yun pala, ang mga IPOs ay limited lang na binibigay sa bawat tao. So, ikaw, nag-open ka ng account, nag-subscribe ka sa IPO, limited lang yung shares na pwede mong bilhin. Ang ginagawa pala niya, nag-iipon siya. Yung mga kamag-anak niya, pinapabili niya lahat ng shares. So, mas marami siyang na-accumulate na shares. And then after a year or two, 10x, Tito G. Yung Aboitiz Power. Yeah. Natatandaan ko yun. From 4 to 44. So, ibig sabihin, yung liaison officer, hindi talaga liaison officer yun. Budigero yun. Bodegero pala. Nagbubudega pala. Yes, Tito G. Yung pala ginagawa niya. Kaya, totoo yun. Na-experience ko yan, 10x from 4 peso to 44 pa nga yata 44. umabot. No, yung AP noon, kumuha din ako noon, but sadly, I sold too early. So yun yung mga common na mistakes pagkabago ka, either you cannot really hold that long, no. So ngayon kasi marami ng mga
educational materials, ang dali na mag-aral. Noong time natin noon, talagang pahirapan para matuto ka mag-trade. Ayusin mo lang yung mindset mo, napakahirap na eh. Akala natin, pagpasok natin sa trading, matuto ka lang bumili, magbenta, okay ka na. Di ba? So, ano yung nagbago sa buhay mo in terms of mindset, no? Nung tumatagal ka na dito sa trading? Malaki ang pinagbago ng mindset ko, Tito G, nung nag-mature na ako as a trader, ano. Going back to that liaison officer, Tito G. Hindi siya mayaman. Pero mayaman yung mindset niya. Alam niyang bumodega, alam niyang pumosisyon. 'Di ba? So hindi ko na siya nakausap ulit. Pero I think maganda yung naging resulta nung trade niya na yon, ano, dahil mas marami siya naipon. So the mindset from that limited belief na hindi mo kailangan palakihin yung kapital mo kasi mas malaki yung risk kapag ka malaki yung kapital mo. Diba? Correct. Yung 100K, pag naging 1M yan, mas risky. 'Di ba? That's the limited belief. That's a limited belief kasi takot kang matalo eh. Takot kang i-risk yung mas malaki, 'di ba? So gusto mo ito lang i-risk mo. When you mature, you will realize na mas madali ka palang gumalaw dito sa mas malaking portfolio. As long as you have the proper risk management. Kasi syempre mas malayo yung liquidation mo eh. Kapag ka malaki yung portfolio mo. Kumbaga sa gera, marami ka sundalo. Mas malaki yung war chest mo. No? So, yan sana yung natutunan ko early on during my early days as a trader. Yung mag-build ng war chest. Kasi pagdating ng bear market at malaki ang war chest mo, doon ka magbabaying spree. Doon ka naman mari-reward eh, no? Actually, yung position trading, yung cycle game na yon, mas marami ka mabubudega sa ilalim, mas malaki yung reward mo, 'di ba? So yun yung isa sa mga natutunan natin eh, no, sa trading, no, being a position trader, na majority of the time you just need to wait. Kailangan mo lang din talagang antayin at maintindihan yung isang buong cycle, isang bull market, isang bear market. Wala namang puro bull market eh. 'Di ba? Kasi kung puro bull market, di wala na sanang na-inventong bear market, 'di ba? So, meaning as a position trader, Kuyang, naka-ready ka lang lagi, no? Doon sa pagka-time na to buy. Yes, Tito G. As I matured, na-realize ko na kailangan pala meron kang naka-ready rin na pondo para bumili. Hindi kailangan na laging nandun sa market yung pera mo. Hindi laging dapat may position, no? So, mas marami ngayon time sa portfolio ko walang position. Meaning wala kang hawak na asset pero you're into cash or your stable coin, ano? Yes, Tito G, no. I learned from the previous cycles. Nakilala ko yung sarili ko. Kasi dati, babanatan ko yan ng staking. Pagkatapos ko magtipi sa bandang ibabaw, habang bumababa, nakatipi ka na maganda, malaki yung portfolio, ibabanat ko sa staking. Para nandyan lang, naka-ready lang. Kaya lang, ang nangyari, nung pandemic, nag-aral mag-trade ng futures, yung naka-staking, inuunti-unti mo ngayon, nililipat mo ulit doon sa futures. So pagdating nung bodega time na, nabawasan na naman yung war chest mo. Lumiit na naman. So, para sa mga nakikinig ngayon na, alam ko mix yan eh. Meron tayong mga nakikinig na actively na nagte-trade. Meron din naman na long-term, nagpo-position. Ano yung tingin mong right mix ng portfolio based on your experience, di ba? So sabi mo, meron ka naka-stake. So meaning ito yung mga pang long term mo, pang bodega mo, tapos nilagay mo sa futures. So meaning there's a combination of long term position trade and a short term maybe day trade or momentum trading. Ano yung tingin mong combination pagka bubuo ka ng portfolio? Ayan, importante dito G ang portfolio allocation dito sa atin ng mga traders. Dahil kung lahat isasabak natin sa high risk na mga trades, dadating yung time na magpe-present ng magandang opportunity, hindi na ready yung funds natin kasi nakatali na siya dun sa ibang assets.
So kaya maganda na you are prepared, no, for that opportunity. While you are actively trading, hindi siya advisable na 100% of your portfolio actively nilalaro mo sa market, di ba? Even ako, kuyang, as an experienced trader, never kong ginawa na 100% actively tinetrade ko. Okay? A very, very small portion. Sa akin, ang allocation ko is just 10%. Lalagay ko yan sa active trading. Ano yung mindset ko? Kasi sa active trading, it's risky kasi pwedeng mawala pwedeng ma-wipe out yung account mo na yon. So kung 10% lang yon, if it gets wiped out, yung remaining 90% na long term na ipang-position trade ko, pag umangat lang ng konti yon, kaya niyang kagad bawiin. Bawi Diba? na kagad. So, for me, yung position trading is more on if you want to build wealth, no, long term, bumodega ka for position, 'di ba? For the next cycle. Pero kung gusto mo ng extra income, 'di ba? Income generation, gusto mo mag-generate ng income, pwede ka mag-actively trade, 'di ba? Yes, Tito. That is if kung marunong ka. Mm. 'Di ba? Kung matyaga kang mag-aral kasi napakaraming kailangang aralin kapag ka actively trading ka. And importante rin sa active trading, you choose a good platform na maliit yung spread, 'di ba? Meaning yung spread po yung difference ng buying and selling, 'di ba? And mabilis yung execution kasi pag active trading kailangan hindi lang mabilis ka mag-isip, 'di ba? Lalo na marami tayo nanonood, mga scalpers 'di ba? So, hindi lang mabilis ka mag-decide kasi pag scalping, kailangan mabilis ka mag-decide in and out, in and out. Pero importante, yung platform mo, di ba, makakasabay din. Tama, Tito G, kasi sa tagal natin sa trading, ang dami na rin natin nagamit na platforms, no? And meron talaga mga platforms, mararanasan mo yung delay, lalo na kung meron mga high impact news. Dati hindi natin yan alam. Diba, nagtataka ka, bakit hindi nadadan yung order ko? Market na nga, ayaw pang pumasok. O kaya minsan, madadan nga siya, ang layo na nung presyo. Diba? So, we have to choose yung tamang broker para sa atin dahil kapag ka nandun ka sa tamang broker, hindi masyadong lumalayo dun sa pagpindot mo kahit market, hindi siya malayo. Otherwise, hindi idadan ng broker. Oo. Kaya walang surprises do sa broker na to. Correct. So, napaka-importante no? So, bukod dun sa technical analysis, pag-analyze ng mga news, di ba? Pag-manage ng risk mo, importante yung kasama mong platform, kayang suportahan yung agenda mo or yung objective mo. Yun din ang isang importante. Yes. Kuyang, before we end, kung babalikan mo yung younger self mo, no, yung younger Kuyang, no, na nagsimula bilang bankero, naging OFW, ngayon art gallery owner, pa-golf, 'di ba? Pero yung journey mo na yun na nag-uumpisa ka, ano yung sasabihin mo, gusto mo sabihin sa sarili mo? Ako, Tito G, as a person, marami talaga akong mga maling desisyon sa buhay. Malikot malikot tayo so siguro sa younger self ko, kalma lang, Tito G, kasi kailangan natin sa market, kalmado lang din tayo, no? So, during that time, nung bata-bata pa tayo, nagmamadali tayo mag-mature. 'Di ba? Nung bata ka pa, gusto mo mag-mature ka kagad kasi yung tinitingnan mo na mga mas matatanda sa iyo, yung na-idol mo, mga tito mo. 'Di ba? Gusto mo yung buhay nila. So, nagmamadali kang tumanda. Ngayon naman, tumatanda ka na, gusto mo naman mas bata ka na. Oo nga. Totoo yan. Tinitingnan ko yung anak ko, ang swerte naman ng buhay nito. Kung pwede lang bumalik, 'di ba? So, going back, no, so sa trading din, you have marami ka rin mga maling desisyon, no. So in one of those, sana pinalaki ko kagad yung war chest ko. Okay, kasi leaving that opportunity sa abroad, no, and kala ko malaki na yung dala kong pera pagdating dito, sapat na, no? Yung pala ang bilis lang din. Pagka sumablay ka sa negosyo, sumablay ka sa trading, mabilis lang din siya mauubos, no? So whilst bata ka pa, kaya mo pang kumita, you engage with those risks, no? Kasi kaya mo pang kitain ulit.
No? Pero wag mong ititigil yung bread and butter mo. If you are an OFW, yung trading kasi pwede mong isabay eh. No? So habang nagpapalaki ka ng war chest, habang nagpapamature ka sa market, pinapamature mo rin yung portfolio mo. No? And when you make a breakthrough sa yung portfolio, ibig sabihin, kinita mo na yung hindi mo kikitain in 10 years being OFW, being an employee, diba? Then that's the time you consider na mag-shift maybe from an OFW to a full-time trader. But until then, mag-focus ka doon sa bread and butter mo para mas mapalaki mo yung war chest mo. Kasi ibang ball game kapag ka malaki yung war chest mo, Tito G. That takes out a lot of unnecessary pressure sa trading. Alright, well said. On that note, maraming salamat, Kuyang. That ends our pilot episode ng The Trader's Journey Podcast. Comment down below kung ano yung pinaka-paborito nyong lesson na kinuwento ni Kuyang. See you again, mga titos and titas. Bye!